Good evening mga kakampi. Kamusta po ang inyong gabi? Nakapaghapunan na ho ba kayo? Ayan. Marami nang bumabati sa atin. Si Rowena Sulit Chua. Ayan. Hi, good evening Rowena. Si James Ryan Sabuero Gesta. Stay safe din, Ryan. Madami ang nagkaka-COVID. Kung walang importanteng lakad, stay at home. Yan, si Ena Santana. Hi po, my favorite attorney. Ay, nako. Thank you, Ena. Yan, si Trina Lansang. Hi, Attorney Sia. Gandang gabi po. Yan, good evening din, Trina, sa'yo, Si Jerome Cruz Miguel. Yan, siya ang Vice Mayor ko. Thank you, Jerome. Si paring Tom Chua. Tom, thank you nga pala dun sa assistance na binigay mo dun sa isa nating kalungsod. Tungkol din sa mga graduation requirements. Thank you. Si Elvisa Kabugayan Kabab. Good evening po. Ganon din po kay Mr. Charlie Bolahan. Good evening po sa inyo. Ayan, si Maring Jovel Smith. Si Maring Onday. Magandang gabi sa iyo, Mare. Regards din kay Princess. Si Magdalena Cruz Garcia, naka-tune in din po sa atin. Thank you po. Good evening. Ayan. Si Jerome. Anak po ako ni Beetle Miguel. Okay. Sige, kamusta sa kanila kamo, Okay, si Carmina De La Torre. Go, attorney. We support you. Salamat po. Okay, and si Agnes Canseco. Good evening. Bumabati rin po sa atin. Ayan. Si Orlin Mariano Natividad. Ayan, magandang gabi po. Si Pieces Press, ang presidente po ng Concerned Citizens Alliance or CCAP. Yan, si Digna Faustino, ano natin yan, top fan ata natin, si Ma'am Digna, lagi nagla-like sa atin yan. Si Maria Reggie Octavio Parillo. Good evening. Okay. Si Albina Faustino. Good evening po sa inyo, ma'am. Dami natin pala. Mga naka-antabay. Okay. Sige, may time pa tayo para batiin yung ibang bumabati. Si Ria Cruz Santos. Yan ang kaibigan natin na taga-Kalawaan pero ngayon nasa Australia na. Good evening, Ria. Ingat ka dyan, Hindi ko alam ang sitwasyon ng COVID sa Australia. Okay, and si Bella Espenida or si Aleb Espenida. Sa FB talaga, binapaliktad Kaya siguro si Mayor Isko, naging tawag, si Yorme. Si Rose Montejo. Good evening. Salamat sa pagsubaybay sa aming FB Live. Yan, pati si Jenny Kasinginan Basigsig. Tama ba yung pagkaka-pronounce ko, Jenny? Yan, hello po. Good evening po, attorney. Yan, good evening. Si Susan ng taga-Tulip, si Venice Hales Sangre. Yan. Ayan, si Susan. Si pinsan ko, si Francisco de Guzman Daport. Sayang, pinsan, di mo na sinunod si sana Francisco de Guzman the Fifth. Ayan. Ayan. Si Diana Rose Menor. Good evening, attorney. Ayan si God bless po. God bless din po sa inyo. Ayan. Okay. So, ayan. Nandito na rin lang aming nanay, Ma, Nenita, Sia, at saka sa akin tatay, si Jaime Sia. Ma, pa, good evening. Thank you. Nakapahinga na ako. Mukha na akong refreshed. Kasi last week, pagod ako noon Dami kong tinapos na mga pleading. So ngayon, nakapag-relax ako.
Nakasiesta ako nung kaninang hapon. Kaya, yan. Alive na alive. Okay, so, sige team. Puntahan muna natin yung mga questions natin for tonight. I'm sure nag-aabang na yung mga viewers natin na nag-post ng mga question. Kuha lang ako ng tubig. Okay. Abangan lang po natin i-post yung question on screen. Yan, buksan natin yung file. Okay. Abangan lang po natin. I think ang first question yung galing kay Orlene Mariano. Sige, pasensya na mga kakampi ha. Medyo may delay yung app. Okay, maganda yung mga topics natin tonight. Tukol sa mga utangan, tukol sa kailan ba nagkakaroon ng rape? Daming kaso ng rape ngayon. Makikipag-date, tapos may mangyayari. Ano ibig sabihin pagka ganon? Rape ba automatic yun? Ano ba sabi ng Supreme Court sa mga ganyan? Yan mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Tapos yung mga usapin na bumibili ka ng scan, pero yung binilahan mo, inutang niya lang sa bangko, ikaw ang nagtuloy. So, pagka ganun ang sitwasyon, ano magandang gawin? Diba? Susuklian mo yung original na bumili, tapos ikaw magtutuloy ng hulog. Ano protection mo? Paano kung hindi pala nahulog yung hinuhulog mo? Diba? So, isa yan sa mga questions natin tonight. Sasagutin natin yan. Okay, mukhang natatagalan. Babasahin ko na lang yung tanong ni Orlene Mariano Natividad Sr. Ito po yung tanong niya. Good PM, attorney, kasi nag-assume balance ako ng car. Kinuha ko sa tao. Naguhulog ako monthly sa kanya. Pero hindi niya po pala ito binabayad. Kaya ngayon ay hinahatak na ang kotse malamang nung bangko. May mga resibo po ako na katibayan na naguhulog ako. Sana ay matulungan niyo po ako sa dapat na gawin. Yan. So, nangyari sa kanya, mga kakampi, bumili siya ng, itinuloy niya yung hulog. Diba? Ang pagkakamali niyo rito, Sir Orlene, dapat, naguhulog ka na rin lang naman, inihulog mo na dun sa bangko. Direct deposit na dapat. Tinanong mo na yung bangko kung saan ihuhulog. At saka hindi masama na yung ganitong transaksyon, ipa-approve nyo sa bangko. Ang bangko, as long as nababayaran sila, ano naman ang tutol nila kung may ibang naguhulog? Diba? At least, protektado ka na alam ng bangko yung transaksyon nyo, may consent ng bangko para mailipat sa'yo. At kung kung hindi papayag ang bangko, for some reason, hindi ka qualified, siguro, diba? Nasa informal economy ka. Wala ka namang payroll slip na ma-evaluate para malaman kung qualified ka mag-car loan. Sige, doon na tayo. Pero at least nakatimbre na sa bangko. So, ngayon, nagkaganyan na. Inuhulog mo dun sa binilhan mo, hindi naman pa dinideposito sa bangko, ginamit yung pera. Ano ngayon ang gagawin mo? No choice ka dyan, sir. Criminal case yan, estafa. Ang tawag dyan ay estafa with unfaithfulness or abuse of confidence. So, ano po yan? Kailangan nyo pumunta sa PNP. Minsan po, sa PNP, pagdating nyo doon, hahanapan kayo ng certificate to file action. Kailangan marunong kayong sumagot. Ano po yung certificate to file action? Basically, pinababalik muna kayo sa barangay. Pag ang krimen punishable by more than 1 year
imprisonment, labas na po yan sa katarungan pambarangay law. Hindi na ho dataan yan sa barangay. Okay? So kung estafa ho ito, definitely, beyond 1 year po yan, hindi na ho kayo dapat dumaan sa barangay. Ang isa pang reason para i-reject ng PNP, yung pong kaso, sabihin nila, hindi, bentahan lang to ng sasakyan na hindi nahulugan. No, dapat meron po kayong proof. Diba? Dun sa, at kahit konting maliit na papel, nakasulatan doon, na ang usapan nyo, obligasyon mo na ibigay sa kanya yung pera at obligasyon naman niya na ihulog niya yung pera doon sa account. At hindi niya po pwedeng gamitin ang pera na ibinigay mo sa ano pa mang bagay. Kailangan malinaw yun. Na yun lang ang purpose ng pera nila. Ang purpose ng pera, ihulog sa bangko para doon sa monthly amortization ng kotse. And nothing else. So, clear dapat yon, ha? If you satisfy those requirements, shoot yan. Estafa yan. Kasi may conversion. Pinagkatiwala mo sa kanya, ihuhulog niya sa bangko, kinonvert niya, ginamit niya sa personal niyang gastusin, estafa. Alright? Sige. Nga pala, bago ako magpatuloy, si Arnel Lopez Altera po ng Pineda, nakabate. Ayan, pare ha. Enjoy your night. Naka-tune in din sa atin si paring Arnel. Okay, next question po. Okay, ang tanong po ni Ryzen. Sir, baka pwede niyo po matulungan yung kaibigan kong inakusahan. Ni-rape niya ang babae, samantalang ginusto din naman po ng babae. Kasalukuyan po siyang nakakulong sa motor pool. Hindi po motor pool yan, motor pool yan, motor pool, P-O-O-L. Motor pool, ang Pasig. Umaasa po ako sa inyong opinion. Okay. Hindi opinion ang kailangan mo dyan, ma'am. Kailangan mo dyan, ano ba sabi ng Supreme Court? Sa ganyan, ha? Sabi ng Supreme Court, under Article 266-A of the Revised Penal Code, as amended by Republic Act number 8353. Basically, yan pong Article 266-A, yan po ang rape. Sabi, the elements of rape are, tatlo lang po yan. The offender is a man. The offender had carnal knowledge of a woman. Carnal knowledge, basically. Nagkaroon sila ng pagtatalik sa Tagalog. That such act is accomplished by using force or intimidation. Sabi mo sa question mo, gusto naman ng babae, kusa. Ay di walang force or intimidation. Kaya lang, problema kasi sa kasong rape, pag sinabi ng babaeng ni-rape siya, may probable cause, automatic. Katulad nito isang kaso na to, babanggitin ko sa inyo. Alberto versus Court of Appeals. GR number 182130. June 19, 2013. Nung ilabas na ng Supreme Court ang decision niyan. Ano yung story nito? Pare, yung lalaki. Tapos yung babae, menor. Sabi ng pare, nagkaroon daw sila ng relasyon. No? Meron pa nga siyang proof na may mga nagpalitan pa sila ng love letter at saka text message. Talagang mag-sweetheart sila. Sabi nung pare. Kaya lang, sabi naman ng babae, ano raw siya, dinroga nung pari na yan. Tapos, through force and intimidation, ginamit yung salita ng batas, merong force and intimidation, succeeded in having sexual intercourse with her. She also claimed that on another date, through force and intimidation, the priest had carnal knowledge of her in the tree house. Paata to ng puno, tree house eh. Likewise, on another date,
the priest raped her almost every day up until her rescue. So malamang to, nagsama na tong yung pare at saka yung babae. Tapos syempre, minor yung bata, pina-rescue no magulang. Ano sabi ng Supreme Court? Ito ang sabi ng Supreme Court. Ito. The accused sole reliance on the sweetheart defense. Sweetheart defense ang tawag ho dyan. Sabi mo, hindi ko pwedeng na-rape yan kasi may relasyon kami. Ito sabi ng Supreme Court. The sole defense of sweetheart theory leads the court to believe that the said element in all reasonable likelihood appears to be present. Ano ho yung element na yun? May force and intimidation. Why? Considering that, ito yung mga importanteng prinsipyo ng batas dyan. Mere denial cannot prevail over the positive testimony of a witness. Mere denial. O yung akusado, sinasabi niya, hindi ko ni-rape. Sinasabi ng babae, may positive. Affirmative. Ni-rape ako, sabi ng babae. So, mere denial versus positive testimony of a witness, the mere denial cannot prevail. Yung positive testimony ng witness ang masusunod. The sweetheart, and then next, the sweetheart theory does not by and of itself negate the commission of rape. Hindi porke mag-boyfriend kayo. Pagpagayin natin, mag-boyfriend kayo. Hindi ibig sabihin nun, imposible magkaroon ng rape, sabi ng Supreme Court. And the fact that the victim was a minor during the foregoing incident casts serious doubt on the efficacy of the consent purportedly given by the victim. Yun. Ito yung, ang reasoning kasi dito ng Supreme Court, minor nga yan eh. Diba? Pag hindi pa tumutungtong ng 18 years old, yung bata, bata pa nga yan. Hindi pa yan legal age. Hindi nga pwede pumasok ng kontrata yan eh. Walang legal consent yan. Pagka nga ikinasal yan, invalid eh. Diba? 18 years old, nagpakasal, ano yun? Walang bisa yung kasal. Pwedeng ipawalang bisa yung kasal. Lalo na kung eto lang, kasal lang nga yun, formal yun, a-attend na yung pamilya ng magkabilang partido. Sinabi ng batas, walang kasal, hindi valid. Eto, kayong dalawa lang. Sinasabi mo lang na may relasyon kayo ng babae. Binigay niya yung sarili niya sa'yo. Pwede ba? Consent ba yun? Sabi ng Supreme Court, a minor cannot give a valid consent to sexual intercourse. Yan. So, yan ho ang ruling ng Supreme Court. So, yung pong may mga nobya na minor, dahan-dahan po kayo. Kasi, pag in-apply ho sa inyo tong ruling na to ng Supreme Court, shoot kayo sa kulungan. Okay? Okay. Next question. I think si Magdalena Cruz. Okay, si Magdalena Cruz Garcia. Magandang araw po, attorney. Pwede po bang sampahan ng kaso ang mga taong nag-post ng mga panlalait at panghahamak sa isang tao sa social media kahit mahigit kumulang nasa 6 na buwan ang nakalipas? Maganda yung tanong mo, ma'am. Pag cyber libel, ang sabi ng Supreme Court dyan, hindi na Supreme Court. Meron na hindi pa umakit na Supreme Court to. Kaya nga, naalala ho niyo yung kaso ng editor ng Rappler, si Raisa. Tama ba? Si Raisa. Nag-publish sila ng article. 5 years after the publication, lumabas yung cyber libel law. Ginamit sa kanya ngayon.
Normally po kasi ang libel parang 1 year lang po yan may cyber libel na. Sabi ng trial court doon, since cyber libel does not specify kung ano yung prescriptive period niya, mag-a-apply yung special law, yung RA 3326. Basically, yan ho yung batas na nagbibigay ng prescriptive period sa mga offenses or felony na sinasabi na hindi ho nakaspecify yung prescriptive period dun sa batas na nag-create sa kanya. Ay yung cybercrime law, hindi niya sinabi gaano katagal ang prescriptive period. In-apply yung 3326. Ano sabi ng 3326? Pag ang for any other offense punishable by imprisonment for 6 years or more, the prescription period is 12 years. Ang epekto ho ng cybercrime, nadagdagan ho more than 6 years ho ang kulong pagka cyber libel. So, applying the law, 12 years ang prescriptive period. So, to answer the question, ayan. Sabi mo kasi 6 na buwan lang. O di, well within the period. Pwede ka pang mag-file ng cyber libel. Okay? O, bago tayo tumulak sa susunod na tanong, may mga nagpapa-shout out. Ayan, si Ara Marquez de Manila. Attorney, pa-shoutout po sa nag-iisang naka-lockdown na street dito sa Manggahan. Anong street yan? Ang Ampalaya Street. Nako, ang pait dyan. Ampalaya. Ingat po kayo sa kalusugan nyo at naway nabayan kayo ng buong may kapal. O Ara, ikaw mag-ingat. Naka-lockdown yung street nyo. Ibig sabihin dyan, maraming positive dyan. Diba? So, yan, stay at home. Okay. So, next question. Sino ba nagtatanong? Yan, tanong ni Bea Bondok. Bea Bondok. Diyan na ba, Pin? Pwede na ba i-post? Yan. Maganda yung tanong niya Applicable to sa lahat. Tayong lahat na gumagamit ng social media. Lalo yung FB. Ano sabi ni Bea? Hi, attorney. Ano po ba dapat gawin kung palagi po siya nagpo-post ng mga bagay na hindi ko gusto? para bang laging nagpapatama ng mga salita? Thanks. Okay. Bago yung legal na yung practical muna. Hindi mo pala gusto Ba't di mo i-block? Ba't mo pinapalo yung page niya? Block mo kung hindi mo nagugustuhan yung mga sinasabi niya. Kung masyadong negatibo. May mga kakilala akong ganyan. Pagka binasa mo yung feed nila, parang lahat na lang kaaway bakit ka mapapa-apekto sa ganun? Diba? Negative yung tao, iwasan mo yan. May stress ka lang dyan. Hanapin mo yung mga positive. Pagkasama mo sila, masaya ka. Hindi yung dami na nga nating problema at hilahil sa buhay. Tapos, pagbukas mo ng Facebook mo, mga negatibo pa mababasa mo. Diba? Pero for your mental health, iwasan mo yung mga ganyan. Block mo na lang. Diba? Tsaka, kung trip nyo talagang mag-post ng mga quotes. Diba? Kaya nga tayo may kasama mga Pilipino. Anong sabi? Diba? Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Hindi ka naman tinutukoy. Huwag kang magalit kung tingin mo patungkol sa'yo. Diba? Naalala ko tuloy yung joke nung nasa kumbento pa ako. May pangalan nito. Si Juan, sumakay ng jeep.
Ano yung biyahe, Pasig Quiapo. Nandun siya sa jeep, masama yung tiyan, ayun. Hindi niya napigilan, lumabas ang masamang hangin. Lahat ng tao doon sa jeep, taki pa ng ilong. Pati yung driver. Pagdating sa Quiapo, nagbiro yung driver. Kasi nandun na, Pasig Quiapo, dulo na. Sabi ng driver, yung umutot, nagbayad na ba? Baka hindi pa nagbabayad. Sabi ni Juan, "Uy, nagbayad na ako, Ayan, So, kung hindi ka naman pinapungkulan, huwag ka nang kikibo. Hindi ka naman tinukoy, So, punta tayo ngayon sa batas. Katulad nito, kaso to ni Ogie Diaz. Diaz versus People. Decided yan, May 25, 2007. May article siya, sabi niya, ito, babasahin ko yung kinoto ng ng Supreme Court. No, lumabas tong article na to sa tabloid, tapos yung babae, feeling niya siya pinatutungkulan, nagdemanda siya ngayon ng libel. Ano ba nakasulat doon? Sabi din, so kinote ng Supreme Court, ito yung article ni hindi ko na babasahin ng buo. Yung ibang parte malaswa. Ito lang, ilang beses na nakaladkad ang pangalan ng isang Miss S sa buhay ni Philip Henson, ang lalaking mahilig makipag sa asawa. Nasulat na sa ibang tabloid na 5 beses di umanong ginalaw ni Philip ang babaeng kiniklaim na nabuntis ako ni Philip. Yun yung parte nung article. So, may babae daw, ang pangalan, Miss S, na nakarelasyon ng lalaki, at di umano, 5 beses may nangyari sa kanila. Nakabandera sa tabloid. Nagdemanda ngayon yung babae. Sabi niya, sino ba yung Miss S? Ako yun, sabi ng babae. Ito sabi Supreme Court. The libelous article, while referring to Miss S, does not give a sufficient description or other indication which identify Miss S. In short, the article fails to show that Miss S and the complainant are one and the same person. Yun ang sabi ng Supreme Court. Kung pag binasa natin yung article, hindi ka naman kayang tukuyin kahit iba pa magbasa niyan, nakatukoy lang dyan, ikaw, sarili mo at hindi third party, walang libel. Okay? Malinaw ho yan. Established doctrine po yan. If the victim is not identifiable, wala hong libel. Okay? Next question po. Ayan. Question. Ito. Attorney, ano ang maximum size ng daan na pwedeng ibigay as right of way? Maximum? Okay. Nasa dead end po ng eskinita ang compound na tinitirhan namin dito. After more than 20 years po, bigla pong binawasan ang right of way. Thank you. Dali linawin natin. Pag sinabi mo kasing right of way, naka-annotate dapat yan sa titulo ng lupa. So, ikaw yung nasa dulo, yung lupa, nung nasa harapan mo, pag meron kang right of way, naka-annotate yan. At yung annotation na yan, naka-specify na kung anong gaano kalapad yung right of way. So, kung malinaw doon sa titulo nung lupa nung nasa bukana nyo, yun ang masusunod. Diba? Ngayon, ang tanong mo is, may maximum ba? Ito ba? Ano sagot ng Supreme Court dyan? Ito yung sagot ng Supreme Court. Hanapin mo to. Spouses Santa Maria versus Court of Appeals, GR number 127549, dated January 28, 1998. Tagal lang ang decision niya. Ito sabi ng Supreme Court. As to ito kasi, ang binigay sa kanya, daang tao.
As to the dadaang tao at the back of private respondent's property, it must be stressed that under Article 651 of the Civil Code, the width of the easement of right-of-way shall be that which is sufficient for the needs of the dominant estate. Kailangan daw yung lapad ng easement of right-of-way sapat doon sa pangangailangan ng dominant estate. Basically, kayo yun, di ba? Kung kayo yung nagkiklaim na meron kayong right of way, saan nyo ba kailangan? Pero sabi ng Supreme Court, yung daang tao. Ha? Ayan, ha? Therefore, the needs of the dominant estate determine the width of the easement. The needs of private respondents' property could hardly be served by this daang tao. So, Supreme Court mismo nagsabi, kung ibibigay mo dun sa lupa, dun sa dulo, daang tao lang, meron ng desisyon ng Supreme Court, hindi sapat. Yun yung minimum. Yung maximum, depende, ano ba idinadaan mo dyan? Kasi, halimbawa, meron kang SUV. And by the way, sabi ng Supreme Court, the easement may accordingly be changed from time to time. So, depende nga sa pangailangan nyo. No. Kung meron kayong ipinapark na sasakyan, natural, hindi naman pwedeng sikipan niya. Paano mo ipaparada yung idadaan nyo sa sasakyan mo para maiparada mo doon sa lupa mo? Okay? So, may maximum ba? Ang maximum is yung need nung gumagamit ng right of way. So, it's within reason. Baka naman sabihin mo, hindi, meron ho akong traktorang ipaparada kaya kailangan mga 10 metro lapad. Itetest yun sa korte. Hindi pwede biloso po. So, siguro hanggang lapad para sa isang sasakyan. Makukuha mo yan. Kakatigan ka ng korte dyan. Okay? So, next question. Si Flory Sangkap. Ano sabi ni Flory? Okay. Good evening po, attorney. Tanong ko lang po, kung tama po ba na pag tinanggal ang isang taxi driver ng operator or employer, 8.5 lang ang ibibigay na bayad. 6 years na siya nag-work. Okay. Sasagutin po natin yan. Ang una kong tanong, bakit po siya natanggal? Hindi niyo sinabi. Bato malinaw, pagka ang empleyado tinanggal dahil negligence, insubordination, habitual tardiness or absenteeism, laging late, laging absent. Pag natanggal ka, wala kang asahan. Walang separation pay para sa terminated employees for just cause. Kailan nagkakaroon ng separation pay? Pag sinabing na redundant, or may retrenchment or closure. Okay? Okay. Pagka redundant ka, ibig sabihin, ang taxi niya lang 10, ang driver niya 11, may sobra na isa. Balikan natin, bakit sumobra? Nasira na yung unit. Ayaw na ipagawa ng may-ari, di 10 na lang yung gumagana ng unit. O di sumobra na ngayon ng driver, magbabawas. Ang sabi ng DOLE, kailangan 1 month pay for every year of service. So, kung yun po ang dahilan, bakit nawala ng trabaho mister nyo? Dahil labis na yung driver kesa doon sa unit. Kung 6 years siya, dapat equivalent to 6 months yung tatanggapin niya na separation pay. Pero halimbawa, kaya siya natanggal, lugi. Lugi na yung kumpanya. Diba? Ang sabi ng DOLE, where the closure is due to serious business losses or financial reverses, no separation pay is required. So, kung nalulugi na yung kumpanya, hindi na ho nire-require ng DOLE na magbayad ng separation pay. Pero halimbawa, nag-close, tapos ayaw na pala niya sa probinsya na yan, lumipat lang siya ng ibang probinsya, o nag-open din siya, hindi pala siya nalugi. Diba?
Lipat lang siya, nag-relocate lang siya. Ang sabi ng batas, 1/2 month pay for every year of service. Okay? Para ho dun sa mga, kasi uso ngayon yan, retrenchment, redundancy, meron hong sinasabi ng Supreme Court, ang DOLE dyan. Pagka ho yan ng ground, kailangan nung i-apply ang last in, first out rule. Last in, first out rule. So, ibig sabihin, yung mga mas matatagal na sa kumpanya, mas safe yun. Yung mga bagong talon lang doon sa kumpanya, 6 months ka pa lang, 5 months ka pa lang, ikaw ang unang maaawas. Ikaw ang unang matatanggal. Okay? Yan, naalala ko yung kinukwento ng utol ko si Jason. Kasi yung wife niya, flight crew, flight stewardess. May isang kaibigan sila na pilot. Nag-work sa isang airline industry. Pinirata nung isa pang airline. Almost double yung sahod niya. So, ang tagal-tagal dun sa airline na una, pero, syempre, doble yung sahod. Di, call. Lipat siya. Tumama itong pandemic. Di walang pasahero. Magbabawas kayo ng empleyado. In-apply sa kanya to. Last in, first out. So, siya yung unang tinanggal ng company. So, ano po ang lesson learned dyan? Kailangan makontent tayo. Kasi, sabi nga, nga yung kasabihan natin, naghanap ng kagitna, isang salop ang nawala. Yun nangyayari sa kanya. Okay, next question. Okay. Any question? Ayan. Si G. Benavides, sabi niya, paano po if nakaapelido sa ama yung bata, pero wala pong sustento? Pwede ba yun ma-void? 3 years old na po yung bata. Thank you po. Okay. Nakaapelido sa ama. So, ibig sabihin yan, either legitimate yan, kasal yung magulang niyan, kaya isinunod yung apelido sa ama, or hindi kasal, tapos pumirma ng affidavit of acknowledgement yung tatay, or pumirma dun sa likod nung birth certificate, kaya napasunod sa apelido. Okay. Void ba yun? Pwede ba yun ma-void? Hindi po. Valid ho yun. Batas nga ho yun eh. Yan ho yung Revilla Law. Na kahit hindi kasal yung magulang, pwedeng gamitin nung anak, apelido nung tatay niya. Okay. Pero meron ng isang desisyon ng Supreme Court. Ito yung istorya niyan, to put it into context. Yung bata, pinanganak, parang ganito, nakasunod sa apelido ng tatay. Kaya lang, naghiwalay yung magulang niya, yung nanay tatay. So, lumaki siya sa nanay niya. Practically, nanay niya ang solo parent, yun ang nagtaguyod sa kanya. So, ang ginawa ng ina, sa lahat ng school record niya, dahil katulad niyan, di rin naman nagbibigay ng sustento, isinunod yung apelido nung bata na lang doon sa ina. Ini-scratch. Nung magkaedad ngayon, yung anak, lahat ng papeles niya, apelido ng ina ang gamit niya. Ang nag-isang dokumento na ang gamit niyang apelido sa tatay niya, yung birth certificate. Nag-petition siya ngayon sa korte na gamitin niya na yung apelido ng nanay niya kasi all along, the past so many years of his life, yun lang ang ginagamit niya apelido ng nanay niya. Sabi ng Supreme Court, pwede. Why?
When the change is necessary to avoid confusion, the petition for change of name has legal merit. Sa ang Tagalog, kung ang purpose ng pagpapalit para maiwasan ang confusion, papayagan po ng korte. Doon sa istorya na to, nung binabanggit ko sa inyo, ginamit niya yung apelido niya from, 3 taon pa lang siya, estudyante. Ayun na, nabinyagan, apelido na ng nanay, nag-aral, nag-grade 1 hanggang sa nagtapos ng college, kumuha ng lisensya, natuto magmaneho, lahat, apelido na ng ina. Pinayagan po na Supreme Court. So, to answer your question, di ho siya void, valid ho siya. Pero later on, kung talagang ayaw nyo nang gamitin yung apelido ng tatay, gayahin ho nyo yung ginawa dito sa kasong kinuwento ko sa inyo, pwedeng mabago. Ang problema lang po, pagka ho ganyan, hindi ho yan, hindi ho yan correction of typographical or clerical error na pwede nating tapusin yung problema sa local civil registry. Pag ganyang kaso, mag-file ho kayo ng petition sa regional trial court. May gastos po yan. No? So, yan, nagkataon lang itong kwento kasi na itong kaso na kinukwento ko sa inyo, naging successful po yung anak eh. At siyempre, nung naiangat niya na sarili niya sa hirap, kung saan iwanan sila nung ama niya, sabi niya, bakit ko naman dadalhin yung apelido ng tatay ko na wala namang itinulong sa buhay namin. So, doon nang gagaling yung bata, kaya pinalitan niya yung apelido niya. And willing siyang gastusan. May pera na siya eh. Okay, so, po. Habang pinuha natin, batiin ko lang si Tita Vicky De Vera ng Kalawaan. At yung kanyang tama ba ako, Tita Vicky? Ano nga yung pangalan ng grupo? Kabaka. Kababaihan ng Barangay Kalawaan. Tama, Kabaka. Ayan, shout out din kay Hasmin Ruiz. Pa-shout out po. Daughter of late Kabandong. Si Kabandong ng Sagad. Parang tatay ko ho yan, si Kabandong. Nung sisimula pa lang ho ako sa politika. Ayan, si Kabandong ho ang nagturo sa akin ng mga technique sa politika. Kaya lang ho, hindi na ho natin siya kasama ngayon. Sumalangit nawa, Kabandong. Okay, so asan yung question, team? Hindi ko makita. Okay. Tanong ho ni Joyce. Joyce, siguro to, Joyce. Joyce Sinangote. Sinangote. Attorney, yung name ko sa birth certificate at baptismal certificate ko, naipalagay po ng mister ko sa birth cert ng anak ko, yung pangalan ko sa baptismal. Ano po ang dapat kong gawin? So, malamang, iba yung pangalan niya sa birth cert, iba yung sa baptismal. Nailagay doon sa birth cert ng anak niya, yung maling pangalan. Bakit mali? Sabi kasi ng Supreme Court, ito ho, basahin ko sa inyo, ha? By Article 408 of the Civil Code, a person's birth must be entered in the civil register. Yung daw pangalan nung yung pagkakapanganakan ng isang tao, kailangan i-record. Okay? And the official name of a person is that given him in the civil register. That is his name in the eyes of the law. Yun daw ho ang pangalan ng tao. Kung ano yung narehistro sa local civil registry, yun ang pangalan niya sa mata ng batas. Kaya tama ho yung nagtatanong. Gusto niyang isunod yung pangalan
niya yung birth certificate, kasi reflect ho doon kung sino ang magulang, father and mother. Gusto niya ilagay doon na pangalan nung ina, yung pangalan ng ina sa birth cert. So, tama po yun. Ano ngayon dapat niyang gawin? Di, lalabas bago ko puntahan yan. Paano yung baptismal certificate? Meron na rin decision dyan ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, a baptismal certificate is evidence only to prove the administration of the sacrament on the dates therein specified, but not the veracity of declarations therein stated with respect to his kinsfolk. Kasi nakalagay doon di ba, sa baptismal certificate, sino magulang. Hindi ho yun basis. Ang baptismal certificate lang ho daw, sabi ng Supreme Court, proof na ikaw ay nabinyagan. That's it. So, ano ngayon ang dapat gawin? Kaya nagkamali yung pangalan sa birth certificate ang naisulat. Ang tawag ho dyan, correction of clerical error. Nagkamali ng pagsulat. Pwede ho yan sa local civil registrar kung saan ho pinanganak yung bata. So, kung pinanganak ho siya sa Pasig, at narehistro ho siya, dapat. At kung pinanganak sa Pasig, kailangan. There's no other place na dapat yung i-rehistro yan kundi sa Pasig. Sa Pasig din ho niya yan i-correct. So, ano lang ho yan? Clerical error ho yan. Dalhin nyo na lang ho yung marriage contract nyong mag-asawa at yung birth certificate po nyo. Patunay na kayo nga ang magulang. Okay, next question. Okay, meron hong bumabati sa atin. Si Kyle Ali Velasquez Teves. Hello po, Ninong. Inaanak. Watching from Bulacan. Nandiyan ka pala sa Bulacan. Nandiyan ka na ba naka-base ngayon? Ingat Hindi ko alam kung naka-lockdown Bulacan. Yan. Si Ella Poche Hermoso. Yan. Ayan. Nagpasalamat na kaagad si Flory. Ayan. Ang agap mo, Flory, ha? Okay. Si Veronica Nicolas. Good evening, attorney. Meron po ako yung marriage contract namin po, pareho mali. August 15 dapat ang birthday ng asawa ko, nalagay 5 lang po. Yung sa akin po, June 6, nalagay June 7. Ano po dapat gawin? Nagaganyan ang marriage contract nyo? Lasing ba kayo nung kinasal? Iba-iba pecha. Anyway, kung mali lang ang pecha, di typographical error yan. Kailangan nyo lang dalhin yung birth certificate yung mag-asawa. Pwede may ko-correct yan. Saan nyo i-correct yan? Kung saan kayo nagpakasal, na doon na-rehistro yung marriage contract nyo. Okay? Si Jesse Idio. Good evening po, attorney. Watching po. Thank you, Jesse. Salamat sa pagsubaybay sa ating FB Live. Okay, team. Saan yung next question? Ayan, si Jessica Tejada. Magkaiba po ang pangalan ng anak ko sa birth cert at sa baptismal certificate. Ano po dapat kong sundin? Salamat po. Ayun. Yun na yung in-explain ko kanina. Diba? Ang legal name ng bata ay yung nandoon sa birth certificate. Yan ang bilis, pinakamatipid na solusyon. Pagka nagkaroon ng discrepancy yung pangalan sa birth certificate at sa baptismal, sundin ho niyo yung birth certificate. Para, lisensya, LTO license, SSS, ang isasubmit nyo na lang, affidavit of discrepancy. Baka kung may pagkakamali. Kasi pag ang susundin nyo is yung nasa baptismal certificate, ayan, katakot-takot na proseso pa dadaanan nyo. Pero kung talagang gusto nyo, baka naman masagawa talaga yun na isulat sa birth certificate, nakalagay lang baby boy, 'di ba? So, depende sa sitwasyon.
Okay, next question po. Okay. Sino? Si AR Faustino. Pwede po ba mag-change ng apelido kung 18 years old na po? Gusto ko kasi maging kaapelido papa ko, pero hindi po siya nakapirma sa birth certificate. AR, hindi mo sinabi kung buhay pa ang daddy mo. Kasi kung buhay pa siya, kailangan niyang pumirma ng affidavit of acknowledgement. Pagka napapirma mo na siya noon, yun yung ifa-file mo. At saka yung affidavit to use father's surname of the father, AUSF, tawag ng local civil registry. So, dalawa yan. Iba kasi yung affidavit of acknowledgement, iba yung affidavit authorizing use of father's surname. Kailangan din pumayag ang nanay mo dyan. Okay, so pag kumpleto na yan lang naman ang hihingin sa'yo ng local civil registry kung saan nakarehistro birth certificate mo. Tapos na ang problema mo. Kahit na 18 years old ka, mas dapat nga kasi legal age ka na diba? So, karapatan mo na gamitin yung apelido ng tatay mo. On your own, hindi mo na kailangan ng guardian na sila gagawa niyan para sa'yo. Okay, legal right mo yan. Bilang anak, karapatan mong gamitin ang apelido ng tatay mo. Assuming na magko-comply ka sa mga requirements ng batas. Okay, so next. Ito, interesting itong tanong na to. Yung kay Edisa. Tato Malon. Si Jonah muna. Sagutin mo natin yung kay Jonah. Si Jonah. So, attorney, name ko sa birth cert at baptismal. Hindi. Tapos na yan. Tapos na yan, di ba? Okay. Attorney, kailan po ba dapat magbayad ng amilyar pag nakabili sa developer? Kapag po ba nakapangalan sa iyo ang titulo? Thanks in advance po. Sasagutin ko kayo ng local government code. Dali, ha? Okay, ano sabi ng batas dyan? Section 203 po ng local government code. Duty of person acquiring real property. It shall be the duty of any person acquiring at any time real property in any city to file with the city assessor a sworn statement declaring the true value of the property within 60 days after the acquisition of such property. Batas na nagsasabi, pag bumili ho kayo ng property, within 60 days from acquisition, kailangan ho nyo mag-file na ng tax declaration. Sworn statement ho yan, declaring the value of the property. Kailan ba na-acquire ang property? Kapag ba nailipat na yung titulo sa pangalan ng bumili, hindi ho. Kung kailan po pinirmahan at nanotaryo yung deed of absolute sale, yung DOAS kung tawagin. Pag yan, nanotaryo na, kayo na ho ang may-ari ng property, legally. Hindi ho nyo kailangan intayin na malipat sa inyo yung titulo. And ako, ang advice ko sa inyo, asikasuhin ho nyo maigi. Mabilis. Diba? Binili nyo na yan, sa inyo na yan. Mas magandang kayo na ho ang magbayad. Bakit? Kasi pag pinaubaya nyo yan sa developer, renting kayo na, hindi, sige, wala pa pangalan naman natin. Bahala na yung developer dyan. Pagpunta nyo ngayon sa City Assessor's Office, magugulat na lang kayo, yung property nyo, i-auction na. Bakit? Hindi nagbabayad ng amilyar. Sino nawalan? Kayo. Hindi yung developer, nabayaran nyo na siya. So, kayo mag-asikaso. Okay. Next. Team. May mga natalunan tayo, May magandang tanong sa, yung tayo lang. Si Edisa. Pakihanap nga. Yung tanong ni Edisa. Mukhang nalaktawan natin.
Basahin ko na lang. Ito yung tanong ho ni Editha. Good evening, attorney. Yung asawa ng pamangking ko may unang asawa. Pero matagal na po silang hiwalay at may kinakasama na po. Ngayon po, naghahabol po yung unang asawa sa naipundar nitong nila. So yung pamangkin niya at yung bagong asawa, ngayon, naipundar nila ngayon ng pamangkin ang asawa nito. Paano po ang gagawin nila? May karapatan po ba yung unang asawa? Okay. So, maganda ho yan tanong nyo. So, ang sitwasyon, may unang asawa, hindi nagkasundo, for some reason, naghiwalay. Nagkanya-kanyang buhay. Si babae, sumama sa ibang lalaki, nagkaroon na ng pamilya, etc. Si lalaki naman, nakatagpo ng bagong pag-ibig. May sarili na rin silang buhay, sinuwerte, nakapagpunda. Ngayon, dahil hindi putol yung kasal, naghahabol ngayon yung unang asawa. Ang katwiran, teka, asawa mo ko. Hati tayo dyan. Conjugal property yan. Okay? Ano sabi ng Supreme Court dyan? Ito, sa mga nagno-notes, hanapin niyo tong kaso na to. Wakino versus Reyes, GR number 154645, dated July 13, 2004. Ito sabi ng Supreme Court dyan. A conjugal partnership is created upon marriage and lasts until the legal union is dissolved by death, annulment, legal separation, or judicial separation of property. Tatagalogin ko po. Yun daw yung conjugal partnership of gains. Yun basta basically yung conjugal property. It's created upon marriage. Sa puno ng kasal, meron na kaagad conjugal property ron. At yan, nagpapatuloy until mapawalang bisa ang kasal. Dalawa lang ho kasi pumuputol sa kasal. Death certificate, at saka court order. Yan, dalawang dokumento lang na yan. Death certificate at court order. Pag yan, wala kayo niyan, ibig sabihin, at na kayo'y nakasal initially, ibig sabihin, kasal pa rin kayo. Halaga, attorney, kahit hindi ko na nga alam kung nasaan umuwi yan eh. Hindi ko importante, alam nyo kung nasaan. Kahit di ho kami nag-uusap, wala na komunikasyon. 3 dekada. Hindi ko nga alam kung buhay o patay pa eh. Hindi ko kailangan alam nyo kung buhay o patay. Hindi rin ho kailangan na nag-uusap pa kayo. Kasi batasuan nagsasabi niyan. Upon marriage, lahat ng property na ma-acquire niyong mag-asawa, conjugal. That's it. Ang kailangan lang patunayan na naghahabol sa conjugal property, nung ma-acquire yung property na yan, halimbawa, nakakasal kayo, 1998, na-acquire ang property, 2010, or kahit ngayon, 2021, ayun lang kailangan patunayan, conjugal na yan, automatic. Okay. Paano naman yung dalawang asawa? Sila nagpundar niyan. Doon ho papasok yung Article 148 ng Family Code. Binibigyan ho ng karapatan. Basically, yung ikalawang asawa, diba? Sa ordinaryong salita natin, kabit, diba? Or other woman. Ano karapatan ng other woman? Sabi ng Supreme Court, Article 148, may co-ownership. Yung naipundar ho nung lalaki at yung ikalawang asawa, kahit hindi legal yung pagsasama nila, magkakaroon ng co-ownership. Pero, kailangan merong actual contribution. Yun ang importante ron. May actual contribution. Pag walang actual contribution, halimbawa, dito sa kaso na to na binabasa ko sa inyo ngayon, ang istorya nito,
Executive yung lalaki sa isang sikat na kumpanya. Pinalitan niya yung asawa niya, kumuha siya ng mas batang asawa. Nung makuha niya na yung ikalawang asawa, dahil executive, malakas kumita, hindi na nagtrabaho yung babae. Bagamat bago sila nagsama, may trabaho yung babae. So, nasa bahay na lang yung babae. Di ngayon, nakapagpundar yung executive, malakas kumita eh. Nung mamatay ngayon yung executive, ito na ngayon yung legal wife. Lahat ng naipundar nyo, conjugal yan. Sabi ng Supreme Court, tama, conjugal nga. Bakit? Walang naipakitang proof yung second wife na meron siyang income nung magsama sila. And therefore, kung ano man yung naipundar nila nung nagsasama na sila, galing sa kita ng lalaki bilang executive. So, yan yung ang sabi ng Supreme Court dyan. At ito pa, dagdagan pa natin. Yung na-acquire na property, ang ginawa niyong executive, ipinangalan niya dun sa ikalawang asawa niya. Iniisip ng executive, sige, hindi ko na ipapangalan sa akin. Sa'yo na. Para pag namatay ako, sa'yo na. Ano sabi ng Supreme Court? Dehins ediwup. Hindi pwede. Sabi nga ng pinsan ko, si John. Dehins ediwup. Hindi pwede. Bakit? Sabi ng Supreme Court, a certificate of title under the torrent system, yung titulo, yung TCT, na alam natin, aims to protect dominion. No protection yan, yung pagmamayari. It cannot be used as an instrument for the deprivation of ownership. Hindi mo pwedeng gamitin daw yung titulo para yung toong may karapatan, mawala ng karapatan. Ito, conjugal property to. Sabi, it has been held that if property is conjugal if acquired in a common law relationship during the subsistence of a pre-existing legal marriage, even if it is titled in the name of the common law wife. May decision na ho ang Supreme Court. Property is conjugal. Conjugal yan. Kahit na yan na-acquire nung iba na kasama ng lalaki. Kahit pinangalan pa doon sa ikalawang asawa. Conjugal pa, sabi ng Supreme Court. By operation of law, yung ikalawang asawa daw is deemed to hold the property in trust for the legal wife and the children. Ayan. Tagapag-ingat ka lang. Hindi sa'yo yan. Sabi ng Supreme Court. So, yan ang batas. Diba? Pero, kawawa naman ho yung ikalawang asawa. Diba? Anong protection niya? Ako, ito advice ko. Siyempre, hindi na ho sa inyo kasi wala na ho yung nagtanong, wala na kayong magagawa kasi andyan na yan. Kung ano man yung sitwasyon ng property, kung may contribution yung babae, meron siyang share in proportion to her contribution. Kung wala siyang contribution, wala na ho siyang karapatan dyan. Kasi conjugal ho yan entirely. Okay? Okay, paano ngayon? Paano yung mga sitwasyon, attorney, na talagang salbahe yung babae? Kaya nga iniwanan ng lalaki. OFW yung mister. Nung umalis siya, 2 lang ang anak nila. Pagbalik niya, 4 na. Yan niya, iniwan. Siyempre, nagsimula ulit ng buhay yung lalaki. Nakatagpo ulit ng pag-ibig. Naging tapat naman sa kanya yung babae. Talaga siyang lalaki sa buhay niya. Inalagaan yung anak niya. Nasa bahay lang. Diba? Kasi OFW yung lalaki. So, yung lalaki, nagtatrabaho sa abroad. So, nakapagpundar. Mahal na mahal niya yung ikalawang asawa niya kasi yung itong ikalawa, tapat sa kanya. Yung una, taksil sa kanya. Paano yung ganun? Attorney, kawawa naman. Ako, agree ako dun. Diba? Kawawa nga. Diba? Kasi
Kaya pala iniwanan yung unang asawa, siya nang walang yan, tapos ngayon siya naghahabol sa property. Ano gagawin natin? May solusyon. Mas maigi, ganyan ang sitwasyon nyo, yung babae, magtayo ka ng negosyo. Okay? Sa pangalan mo, kumuha ka ng business permit, kumuha ka ng DTI registration. Okay? Tapos, mangutang ka. Kung mag-a-acquire kayo ng property, mangutang ka sa pangalan mo para mabayaran yung property na yan. So that way, dokumentado na ang nag-acquire ng property na yan, yung ikalawang asawa. Meron pang bank loan na magpapatunay. Meron pang mayor permit at mga filing sa BIR na magpapatunay na may kita yung babae. Protektado na ngayon yung ikalawang asawa. So, yan. Ganun po. Okay? Next question po. Habang pinopost, tingnan natin yung mga nanonood sa atin. Si Mary Grace Silverio, keep safe po. Yan, good evening ma'am. Salamat sa ating yung pagsubaybay. Okay, si Tessie Lucena, good evening po sa inyo ma'am. Okay, ito na yung question pala. Okay, musta po, attorney? Ito po, okay naman. Giniginaw lang. Tanong ko lang po, sana kung yung utang po ng tatay namin ay kailangan bayaran naming mga anak, kung patay na po siya. Marami pong salamat. Maganda po yung tanong. Paano kung sa halip na lupa at bahay, utang ang iniwan ng magulang sa anak? Ano mangyayari? Obligado ba yung mga anak na bayaran yung utang ng tatay nila? Sabi po ng Supreme Court dyan. Ito po. I will cite the legal principle and then explain ko po sa inyo. In Tagalog. Okay. No property or portion of the inheritance may be transmitted to the heirs unless the debt has been satisfied. Has first been satisfied. Or basta sa Tagalog, kung may naiwan na lupa at bahay, ang magulang namatay, bago malipat yun dun sa mga anak, mga tagapagmana, yung naiwanang pagkakautang ng magulang, kailangan mo bayaran muna. Yung neto, yun lang ang tatanggapin ng mga anak. Paano kung walang naiwan? Utang lang talaga. Di walang obligasyon yung mga bata. Ang utang ni Pedro, hindi utang ni Juan. Hindi ho pwedeng ipapasalo sa anak ang utang ng magulang. Walang batas na nagsasabi na obligasyon ng anak ang utang ng magulang. And vice versa. Di ba? Paano kung yung anak ang may utang? Hindi makabayad. So, pwede bang sabihin ng nagpautang na, oy, yung anak mo may utang. Hindi ako binabayaran dahil ikaw ang tatay o nanay, ikaw magbayad sa akin. Pwede ba yon? Hindi ko pwede yun. Kung legal age na ho yung nangutang sa kanya, hindi pwedeng habulin yung magulang nung nangutang. Okay ho? Alright, sige. So, next question. Yan, si Jen Portillo. Good evening po. Yan, Good evening, Jen.
Okay, si June Berdan. Ano tanong ni June? Sir, yung bayaw ko namatay last year. Binata, may property. Ano po ang need na document para mabenta yung lote at yung kapatid ang mag-administer? Thank you. Okay. Pag namatay yung isang tao, yung pong naiiwan niyang, ayan, katulad niya, may property, naiiwan niya, pupunta muna yan sa asawa. So, property owner, may asawa, may anak, may magulang. Pagka may asawa at anak, pupunta ho yung property do sa asawa at anak. Paano kung walang asawa? Bababa sa anak. Paano kung walang anak? Akit sa magulang. Paano kung walang magulang? Bababa ulit sa mga kapatid. Collateral relatives. So, I will assume, June, na alam mo sinasabi mo na ang tagapagmana mo lang ay mga kapatid. Kasi, maaring binata yung kapatid mo, paano kung may anak yan? Walang karapatan yung mga kapatid. May anak Anak ang magmamana, hindi kapatid. So, assuming na rin natin, wala talagang anak. Binatang-binata. Okay, anong kailangan nilang dokumento? Simple lang yan. Extrajudicial settlement of estate, EJS kung tawagin. Basically, yung dokumento na yan, agreement ng mga kapatid na, pero in your case, sabi mo, ang mag-administer yung kapatid. Hindi ko alam kung ilan ang kapatid na naiwan. Paglagay natin na maraming kapatid, yung mga kapatid na yan, kailangan lahat sila pipirma doon sa extrajudicial settlement of estate. Para mula sa kapatid nilang namatay, yung titulo lilipat sa kanila bilang tagapagmana ng kanilang kapatid na mayapa. Doon pa lang nila pwedeng ibenta yan sa buyer. Okay? Paano kung isa lang? Mas simple. Hindi isa lang ang pipirma. Ang tawag doon sole adjudication. Adjudication of sole heir. Yun ang affidavit of adjudication of sole heir. So basically, document pa rin yan. Sinasabi niya, ako lang ang tagapagmana na iwan, kaya tinatanggap ko yung aking mana mula sa aking kapatid. Yan, kailangan yan, notaryado. Then, syempre, kailangan bayaran niyo yung estate tax sa BIR. Pagka nabayaran niyo na yung estate tax sa BIR, punta na kayo ng Register of Deeds. Para makancel yung titulo ng kapatid, mailipat doon sa tagapagmana niyang naiwan niyang kapatid. So, ganun lang kasimple. June. Pero, magastos yan kasi may estate tax kayong babayaran. At kailangan nagkakasundo kung maraming kapatid. Pag yung isa ayaw pumirma, walang pagkakasundo, daan kayo sa korte. Pwede ba yun? Pwede. Baka sasabihin ng isang kapatid, hindi, may iniwan na last will and testament si kuya o si utol. Pagtatalunan yun. And hopefully, hindi yan ang sitwasyon nyo. Kasi, yung mga ganyang kaso, pag i-final niyo yan sa korte, maniwala kayo sa akin, 10 taon na, hindi pa tapos. Pare-pareho kayong talo pag dinala niyo yan sa korte. Okay? Next question. Sa tanong ni Ronaline Launor de Larna. Ang tanong ni Ronaline. Magandang hapon, attorney. Tanong ko lang po, sir, kung ilang araw bago lumabas yung warrant kapag nakafile na ang kaso? Meron hong batas na sumasakop dyan. Rule 112 of the Rules of Court, Section 6. Sabi po, nung batas na yan, within 10 days from the filing of the information, the judge of the regional trial court shall issue a warrant of arrest. Same goes for the judge of a municipal trial court. 10 days. Within 10 days. Pero alam ko po, in practice, pagka-file ho niyan sa korte, the following day, pinakamatagal na ho 2 araw, 3, labas ang warrant. So, ganun lang ho kabilis yan. Bagamat 10 days ang binibigay ng batas, pero yung mga judges mabilis ho. Pag file sa kanila sa sala nila yan,
Pine-prepare na ho nung staff yan, yung warrant. Titignan lang naman ni judge yan. Kumpleto ba papel? Pirmado ba ni piskal? Yung resolution, finding probable cause to charge the accused in court. Pirmado. Issue na ng warrant. Minsan nga, di na nga na-check Yung bang decision na yun, natanggap na nung akusado, hindi na chine-check. Basta na-file na sa korte yung information. Shoot. May mga nahawakan akong kaso, nagulat na lang yung akusado na, uy, meron palang demanda. Ayun pala, ang ginagawa nung kalaban para hindi siya makasagot, pinadadala sa ibang address. Hindi naman pala siya doon na umuwi. Yun naman mga nakakatanggap doon sa address na kung saan pinadala, hindi naman siya sinasabihan. Ayan, tumutuloy yung kaso sa piskal, hindi niya alam, hindi siya nakasagot. Labas yung resolution ni piskal, may probable cause, pa-file sa korte, pag-file sa korte, warrant of arrest na. Magugulat na lang yung akusado, may kumakatok na sa pintuan niya, PNP, dala yung, minsan nga, hindi pa dala yung warrant, hanapin lang yung pangalan. Yun na, huli na siya. Huwag ka lang matetsyempuhan na Friday ka mahuhuli. Ibig sabihin nun, 3 gabi ka sa kulungan. Friday night, Saturday night, Sunday night. Bakit? Monday ka na mapapiyansahan. Kung mabilis ang mag-aasikaso sa'yo. Pagka nagka-delay pa, hindi ka nakakuha ng mga certificate of detention, kung ano-anong mga kailangang dokumento, Tuesday. Martes ka nalalabas, 4 na gabi ka sa kulungan. So, yan ho yan. Yan ho ang realidad yan. Okay, so I think yan ho ang aking mga tanong for tonight. So, yan, recap. So, ang mga other woman may karapatan ho sa batas, Article 148. So, pero naging matalino po sa paggamit ng batas. Kasi pag hindi ho kayo handa at namatay ho yung mister or yung lalaki, syempre, hindi niya mapipigilan. Maghahabol yung original family. Di ba? For the longest time. Ang katwiran nila, naagrabyado kami, nawalan kami ng asawa at ama. So, proteksyonan nyo rin ang sarili nyo. Diba? Yun naman ho. Ang batas, lahat, binabalansi ho ng batas yung karapatan. May karapatan ho yung legal wife, may karapatan din naman ho yung other woman. Pagalingan na lang ho ng ebidensya pagdating sa korte. So, bago ho dumating yung araw na yun na magtutuos kayo at papakita kayo ng ebidensya, kailangan handa po kayo. Okay? Doon naman ho sa mga kaso ng kanina, nataanan natin, kaso rape. Anong lesson learned doon? Huwag menor. Diba? Kasi, ang una, pwede naman makipag-relate. Kasi mahirap kasi doon sa kaso na binanggit natin kanina, mas may edad na yung lalaki. Diba? So, obviously, nilalamangan niya yung babae doon. Iba kasi yung pareho silang dalaga at binata, pareho silang teenager, out of curiosity, nag-experiment sila. So, iba yun. No? Pero, may mga decision pa rin na kahit na parehong minor, makakasuhan pa rin ng rape yung minor. May isa akong nahawakan, ganyan, nangyari. Kakilala sila sa FB, yung babae pa pumunta sa bahay nila, pinakilala niya sa mga kapatid niya, doon natulog. Ayun, pag uwi ng babae sa magulang niya, hinamagahan, rape case na kagad yung hinarap nung binatilyo. So, ingat po. Iba ho ang panahon natin ngayon. Ang mga tao, kung magsampa ng demanda, parang wala lang eh. So, ayan. Tsaka hindi ko maintindihan bakit ang di ba napaka-importante ho yung pagpili ng magiging partner sa buhay, pero hindi ko na ituturo sa school.
No, hinahayaan natin yung mga kabataan na mag-experiment, 'di ba? So, ayan, dahil walang guidance, walang walang, input, ayan, trial and error nangyari, 'di ba? So, siyempre tayong mga magulang, make sure na yung mga ganitong bagay matutunan nung mga anak natin, hindi sa ibang tao, hindi sa kaklase, hindi sa kabarkada, sa atin nila marinig, 'di ba? Kung ano, paano ba ang tamang pagpili ng makakasama sa buhay. Kasi beyond yung education, tingin ko yung pagpili nung partner mo in life, ang laki ng magiging impact sa buhay ng isang tao. So, dapat mag-isipan maigi, hindi basta-basta. Ang dami na single parent, 'no, nagkamali ng pagpili, nagkaanak, and then they realize na hindi pala sila meant para sa isa't isa. Ayan, kaya lang andiyan yung bata, paano? Okay, so batiin po muna natin, yung ating mga kakampi na matiyaga na dokumento sa atin. Yan, Kuya Raul Gonzales, kanina ka pa pala. Naku, 9:30 pa yung message mo. Sorry, nagdi-discuss ako ng mga kaso at legal principle. Ayan, okay. Si Marites Santos. Ano tanong niya? Attorney, paano kung magkaiba ang suffix at birth date ng asawa sa birth certificate at marriage certificate? Ano po dapat gawin? Okay. Ang susundin, pagpapangalan, yung birth certificate. So, kung mali ang marriage certificate na pangalan at birth date, pangalan at birth date, ano ang proof niyan? Yung birth certificate. So, kung mali ang nakalagay sa marriage contract, correct yung marriage certificate or marriage contract. Paano po? Ayan, yung dinidiscuss natin na typographical or clerical error sa local civil registry po. Na doon ho nyo i-correct yan. Ayan, attach nyo lang naman ho yung birth certificate. So, yan na po yan. Ayan, Sari Rodrigueza. Good evening, attorney. Watching from Antipolo. No. Yan, thank you po. Thank you po sa mga taga-Antipolo. Yung kaibigan ko dyan, si Konsihal Pawi Tapales. Yan, napaka galing na tao at yan ho naabang ako maging abogado, maraming pahihirapan na abogado yan si Konsehal Pawi pag naging practitioner yan. Iba sa atin yung mamang yan, mahusay na bata. Nagtrabaho po kasi siya sa korte, so experience is the best teacher, sabi nga. Ayan, si Orlene. Sumagot na si Orlene. Orlene, yung unang tanong sa iyo 'yun, So balikan mo na lang yung ano natin, FB Live, Mark Pineda, kaklase ko ito. Kumbento boy ito. Ano tanong niya? Pwede po i-apelyido sa pangalawang asawa ang kanilang anak kahit di pa sila legal na hiwalay? Maaari po bang kasuhan ng bigamy? Teka lang, hindi ko yung tanong mo, batchmate, malamang to ang ibig mong sabihin, yung babae ang may asawa. Tapos, nagkaroon na siya ng karelasyon. So, sinunod yung apelyido doon sa lalaki. Ganun ba? Kung ganon, pagka kasi yung bata ipinanganak, kasal pa yung babae, ang presumption ho ng batas kasi diyan, anak yan ng unang asawa. Anak ho yan ng unang asawa. Kasi paano niyo i-re-register yung birth certificate niyan? Ilalagay ho niyo ron sino ang father, sino ang mother. Ilalagay ho niyo din doon yung petsa ng kasal. Pagka
nagsinungaling yung nanay at sabihin niya ang tatay ay yung ikalawang asawa, tapos ibablangko niya yung sa kasal, or worse, papalabasin niya na kinasal na siya dun sa ikalawa, naku, patong-patong na kaso ho yan. Ha? Mabigat ho yan. Mas maganda i-late register niyo na lang kung ganyan. Pero tingin ko itong tanong na 'to ang naghahabol dito yung unang asawang lalaki o kaya nagtanong niya, maaari pa bang kasuhan ng bigamy? Ang bigamy, kailangan 2 beses nagpakasal. Kung 2 beses nagpakasal, automatic shoot 'yun. Kasama ba yung kinakasal sa kaso? It depends. 'Pag alam nung ikalawang pinakasalan na meron ng previous marriage, principal siya by indispensable cooperation, pareho silang pwedeng kasuhan ng bigamy. Pagka naman inilihim nung babae, hindi sinabi ng babae na meron na pala siyang kasal, absuelto ho yung lalaki. Wala hong pananagutan sa batas. 'Di ba? Hindi naman niya alam eh. Okay? Team, ano pa bang mga okay. Si Ronald Santa Maria. Good evening, pare, ha? Salamat sa pagsubaybay. Okay. Meron daw tanong si Grace Huria Abejo. Attorney, meron po ako tanong, nalampasan po ata. Pwede ba pakihanap? Dami kasi nung comment. Pasensya na, Grace, ha? Sige, papahanap natin. Habang hinahanap, batiin natin yung mga ibang bumabati sa... Ayan na. Attorney, ako po yung nagpa-legal advice dati tungkol sa inupahan ko po. Hindi po ako tinanggapan ng bayad po. Yung Tapos, yung down payment ko po, 2 buwan, pinakukonsumo na lang po sa amin. Ang problema ko po, yung bill sa kuryente namin dito sa paupahan nila, okay lang po ba kunin ko ang down namin para maibayad sa bills ng kuryente? Kasi kapos po sa budget eh. Dahil naghahanap na rin po kami ng uupahan na bago, kailangan din namin pang down. Salamat po. Depende po sa kontrata nyo. Ano ba nakalagay sa contract nyo? Kung ang tawag nyo dyan, hindi down eh. Pang security deposit yan. Diba? Or, dalawa lang naman yan eh. Pagka uupa tayo, diba? Advance rental, tsaka security deposit. So, yung advance rental, automatic yun. I-apply sa monthly rent yun. Yung iba, hindi na-apply sa umpisa, diba? Yung first 2 months, ibinayad yung advance rental, i-apply doon. So, sa third month na ngayon magbabayad. Yung iba naman, magulang, gagawin, advance rental, pero i-apply doon sa dulo. So, first month pa lang, nagbabayad ka na lang sa dulo, hindi magbabayad. Yun yung advance rental. Yun naman security deposit, basically, naka-deposito sa kanila yun. Yung iba, ang ginagawa, kapag nag-pre-terminate ka ng lease contract mo, halimbawa, usapan nyo, 2 taon, hindi mo natapos, naka 1 taon at kalahati ka lang, forfeited yung security deposit. So, kung ganun ang agreement nyo, hindi mo na makukuha yung down payment or security deposit mo. Pero kung nag-comply ka naman, natapos mo, yung isang taon na usapan nyo, natapos mo, tapos ayaw na lang mag-renew nung may-ari, ay hindi naman pwedeng, hindi niya isosoli yung security deposit kasi natapos mo naman yung kontrata eh. Diba? At wala namang nasirang gamit. Kasi ang security deposit, mapo-forfeit pagka nag-pre-terminate ka ng lease contract or mababawasan kapag nasira mo yung pintuan. Nag-away kayo mag-asawa, napagdiskatahan yung pintuan, di mabayaran nyo yun. Diba? Pero kung wala naman damage yung unit, buo, makukuha mo nyo dapat, may uuwi nyo yan. Alright, so okay. So yan mga kakampi, salamat sa
medyo nasarap ako, isang oras at kalahati tayo, 1 hour and 32 minutes. Yan, salamat ho sa mga kakampi natin na matiyaga po na sumubaybay at tumunghay sa ating legal program. Sana ho may natututunan po kayo sa mga pinag-uusapan natin. Yung pong mga tanong, lalo ho ngayong gabi, pwede ho mangyari ho lahat sa atin yan. So, mag-ingat, alamin ho nyo ang karapatan nyo sa batas. Siyempre, kailangan handa ho kayo. Pag ho nagkaroon ng asunto, meron ho kayong mga nakatabing mga ebidensya. So, yun naman ho, pagdating naman po kasi natin sa korte, kahit anong galing ng abogado nyo, wala naman kayong ebidensya, talo rin ho kayo. Hindi naman ho pwede mag-imbento ng ebidensya yung abogado nyo. Okay, so nasa paghahanda po at pag-iingat. Yan. So, okay ho. Maraming salamat po mga kakampi. I'll see you po next week. Every Friday po, alam niyo naman po yan. Ang ating tipanan, alas 8:30 po ng gabi. Magkikita po tayo. Maraming salamat po. Enjoy your weekend.